Kabilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Chis Escudero sa hihimayin ng Commission on Elections kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions nitong nagdaang Your Voice 2025. Nagbabalik si Joash Malimbal. Ayan, medyo kinakarma na paunti-unti itong si Chis Escudero mga pre, no? Oh, parang ano yan, anay, unti-unti kang kakainin. Nagsisimula na po. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Matapos pumutok ang balita na tumanggap si Senate President Chis Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Si Lubiano... bawal po yan sa Comelec yung tatanggap ka ng donasyon tapos gagamitin mo sa ano mo sa pagtakbo mo, pamumulitika mo, bawal po yan kasi kung noon pa lang po yan natunugan na meron pa lang ganyan, malamang sa malamang na disqualify po itong si Chis Escudero. Malamang sa malamang po. Katulad nung nangyari sa sa Duterte Youth Party List, Duterte Youth Party List. Nakitaan ng paglabag or kapalpakan, di ba? So na-disqualify po sila mga pre. So ganun po mangyayari diyan. So hindi ko lang alam, no, kung bakit hindi nila yan nasilip noon. Siyempre panahon pa ni Degongski yun, di ba? Kahit naman may ganung kapalpakan, hindi naman iimbestigahan yan. Tropa di ba? Close panahon pa po ni Degongski. Di ba? Imbestigahan ba yan? Wag na. Ganun talaga yun. Di ba? Pero at least ngayon, may Pangulong Bongbong Marcos po na siya na po, si PBBM po kasi yung nadidikdik. Yung pala, yung mga nakapalibot sa kanya, yung may problema, no? Pagdating dyan sa mga flood control na yan. Katulad ni Chis ngayon, saan na nga po, matanggal na to, no? Pagka senador, kasi at masampahan ng kaso. Mahirap po ito sa mga Pilipino, itong ganitong klaseng senador na puro sarili lang yung iniisip. Lubiano ang nagmamay-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Chis na Sorsogon, mula nang magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. At least si Chis Escudero po umamin na siya ay tumanggap ng limpak-limpak na salapi. Di yun, maaari na pong gamiting ebidensya laban sa kanya yun. Diba? Hindi ko lang alam kung paano didepensa ni Chis yan, pero para sa akin po, talaga, linisin na po, no? Kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, walang kay kaibigan yan. Pag may kapalpakan ka, dapat kang malinis. Linisin, di ba? Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulation. Ito yung tanong. Kayo po ba maniniwala na 30 million lang? Maniniwala po ba kayo? So dapat laliman pa po yung investigasyon kasi maaari na hindi lang yun yung salapi na natanggap ni Chis Escudero. Okay? Maaari po. Kasi yung salapi po, minsan, ito, ginagamit nila sa eleksyon. Kahit hindi ka karapat-dapat iboto dahil may pera, iboboto ka. Dahil nagamit nga yung pera. So, mali yun. Diba? Dapat sarili mong pera yung gamitin mo. Hindi yung tatanggap ka ng pera sa ibang tao para gamitin mo sa pangangampanya mo. Diba? Kung ganun lang pala yung diskarte, madaling manalo. Kung ako, may kaibigan akong bilyonaryo,
Ay, ganun gagawin ko. Di ba? O, di yung mga mahihirap, talo na yan. Regulations. We directed our political finance and affairs department simply because of course, we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ng pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Before, we can only find out whether the candidates are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Naku po. Naku po. Kabilang Naku po. Rinig niyo yun? Ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Naku po, Chis Escudero. Chis Escudero, yari ka dito. Yari ka dito. Oo. Ilang taon? Regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Oh. 1 taon hanggang 6 na taon. Para ka na ring tumakbo ng senador niya kasi ang senador 6 years yan. Diba? Diba, Chis? Oh. Sana nga po mapabilis yung investigasyon. Atat na po ako makulong si Chis eh. Diba? Atat na po ako. Oh. Sana huwag nang paabutin yung 2028. Nako, si Chis Escudero, makukulong, nangangamoy kulungan. Hindi, may pag-aamin naman kasi kay Chis. Ito yung kapalpakan ni Chis dito. Inamin niya na siya ay tumanggap ng 30 million. Oh, laking sa laki nun. Siya ay tumanggap. Inamin niya. Oh, paano na yan? Diba? Anong gagawin dyan? Umamin eh. Sa bagay, Chis, mag-Senate President ka na lang sa kulungan pag nangyari yan. Diba? Isunod po natin ito mga pre. Liable sa election offense si SP Chis Escudero ayon sa isang election lawyer dahil sa 2022 campaign contribution ng isang contractor na sangkot ngayon sa flood control projects. Yung contractor na yun, eto yung contractor na yun, hindi ka naman bibigyan ng 30 million kung wala siyang mapapala sa'yo. Wala siyang mapapala sa'yo. Hindi ka bibigyan ng perang ganun kalaki. Ha? Hindi ka bibigyan. Bibigyan mo ng 30 million, may balik sa kanya yung billion-billion. Oh. Ganun lang yan eh. Ganun lang. Pag ako'y nanalo ng senador, ibigyan ko kayo example. Tulungan mo ako kaibigan. Bigyan mo ako ng 30 million. Oh. Ang gagamitin ko sa eleksyon, binigyan ako. Sige kaibigan, pero pag nanalo ka ha, bigyan mo ako ng mga proyekto ha. Kumala. Nung nanalo ako, binigyan ko siya ng bilyong-bilyong project, no? Ginawa niyang ampaw yung projects. Diba? Ginawa niyang ampaw. Oh. So, sana nga po, no? Laliman pa po yung investigasyon at bilisan. Kasi atat na po yung taong bayan sa magiging resulta po nito. O mali. Sa harap na ugnayan niya sa kontratista, hugas kamay si Escudero sa kontrobersya at tila naisantabi rin ang bangayan nang magkita sina SP at House Speaker kasama ang Pangulo sa Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Okay na, hoy. So sir, Baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon. Kaibigan niya, kababayan niya. Diba? Taga Sorsogon, kaya pala.
Kahit pa ganun, bawal pa rin yun. Cheese. Lawyer to, di ba? Bakit ganyan ang depensa niya? Napakahina. Contractor siya. Pero ang nakuha niya I mean, yung explanation niya pala. Hindi niya alam na dyan pa lang sa sinabi niya. Butas na yun sa kanya. 5.4 billion di umano. Kinumpirma mismo ni Senate President Cheese Escudero kahapon ang 30 million pesos na donasyon ng kanyang kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Center Waste Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Kaya pala nanalo, may 30 million eh. Eh kung walain kaya natin yung 30 million, manalo kaya ito? Diba? Nung nanalo, tatanungin kita, Cheese, ikaw ba'y nangako doon sa kaibigan mo na pag nanalo ka, bibigyan mo ng proyekto? Nangako ka ba? Kung ako po yung tatanungin, alam nga namang hindi. Ang Center Waste ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na nakakuha ng malaking budget para sa flood control project sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa veteranong election lawyer na si Nakakuha ng flood control. So dahil magkaibigan kayo ni Cheese, si Cheese nagbigay ng proyekto. Yun yung flood control. Oh, magkaibigan eh. Tapos, nung nabigay yung proyekto doon, ginawa naman yung proyekto, hindi nga lang buo. Di umano. Tapos, ampaw pa. May nakita akong video sa Facebook. Nag-ikot yung mayor ba yun o congressman? Nag-ikot sa flood control. Inikot. Sabi niya, sa wakas, sa tagal-tagal kong nag-ikot dito, nakakita na ako ng bakal. Nag-iisang bakal po. Ilang kilometro yung nilakad nila. Oo. Isang bakal lang yung nakalagay. As in, isang ganito lang kaliit. Diba? Puro semento po. Tapos, wasak-wasak na. Ganito pa kanipis yung semento. Wasak. Diba? Grabing ano yan. Grabing pagnanakaw po. Sila payaman ng payaman. Yung mahihirap, pahirap ng pahirap. Kasi bakit? May baha. Papasok yung mahirap. Hindi makapasok kasi may baha. Eh kung naayos lang po sana yung flood control, eh kahit pa umulan ng malakas, makakapasok itong mga mahihirap, di ba? Kasi hindi nagkalat yung baha. Napupunta po sa flood control. Eh anong nangyari? Dahil sa kakurakutan itong mga kumpanyang ito, yan, nagkalit-silitsi po yung mga Pilipino. Romulo Macalintal, ang pag-amin ni SP Cheese na nag-ambag si Lobiano sa pangangampanya niya noong 2022 elections ay isang election offense. Malinaw niya ito na nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Hindi pwedeng magbigay ng contribution yung sinumang tao, magiging yan ay mga korporasyon o talaga yung natural persons sa sinumang kandidato kung yung mga kumpanyang yan ay merong kontrata sa gobyerno, anumang kontrata na nagbibigay ng mga services o kaya nagsusupply ng mga goods, yung mga supply, government supplies, yan ay bawal yan. Hindi po pwedeng magbigay ng ganyang uri ng contribution. Hindi rin anya maaring lusot ng mga komandidato sa eleksyon na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng gobyerno ang katwiran na wala namang mga inaprobahang kontrata o proyekto ang gobyerno sa panahon ng election period dahil pinagbabawal ito ng COMELEC. Kahit na tumigil siya kung halimbawa sa kung ito, pero dati naman siya nagsusupply sa gobyerno, ay yan ay papasok pa rin dahil siya ay isa ng supplier o isa siya sa mga duly accredited na supplier ng ating pamahalaan. Dahil kabilang sa mga election offense ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan, nakasaad sa Section 264 ng Omnibus Election Code, parusang pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon o kaya ay perpetual disqualification para sa anumang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Hindi rin anya kailangan pa ng COMELEC ang isang reklamo o petisyon dahil maaring magsagawa ito ng motu proprio investigation batay sa mga isinumiting Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato.
Kung may Maaaring ma-disqualified si Chis Escudero, maaari ding makulong. Sana magsama yung dalawang yun. Diba? Alam mo, Chis, ito na yung karma mo. Harapin mo na lang. Diba? May kasabihan nga tayo, ang isda ay nauhuli sa bunganga. Chis, siguro nagsisi ka malaki siguro yung pagsisisi mo. Bakit ko kasi inamin yun na may 30 milyon na donasyon? Sa eleksyon, sa pagtakbo ko bilang senador. Dapat di ka na umamin. Yan. Salamat sa pag-amin mo. Inalalaman ng COMELEC na isang bagay na maaaring may kaugnayan sa halalan na may paglabag sa election law, dapat yan tinitingnan ng COMELEC kahit walang petisyon. Yan ang sabi ng ating Korte Suprema. Kahit walang nagpipetisyon, kung sa pag-i-examine ng COMELEC ay may nakita silang paglabag, dapat nagkakaroon sila ng motu proprio investigation. Una nang tinawag ni SP Chis na malisyoso ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanya at sa pagkakopo ng Center Waste Construction na malaking budget para sa mga flood control project ng gobyerno. Ilang araw lang matapos pangalanan ni PBBM na kabilang ang dating campaign donor ni SP Chis sa mga kontratista sa flood control project, ay nagkasama sa Malacanang sina SP Chis, PBBM at House Speaker Martin Romualdez para sa isang aktibidad kahapon. Masaya at tila walang namamagitang issue sa kabila ng lantarang pagtukoy ni Escudero na mula sa Kamara ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya gamit ang issue ng flood control budget insertion sa 2025 na tinaguriang ham and cheese insertions. Unang pumutok ang issue sa umano'y maanumalyang flood control projects nang ibalita ito ng politiko at Billionaire News Channel. Para sa agenda, tingnan nyo dito ganun po ka-professional si Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-professional pong presidente, no? Kahit medyo merong hindi nakikitaan ng kapalpakan si Chis Escudero, hindi ka naman po niyan kumbaga kahit magdikit pa kayo, no? Oo. Sa bagay, pag didiis, sasabihin niya na hindi, pinaplastic lang ni PBBM si Chis. Alam nga namang murahin mo yan. Yung taong yan. Bigyan pa rin ng respeto. Kaya nga lang, may batas tayo. Yung batas yung gagalaw. Sa kapalpakan ni Chis Escudero. Diba? Ganun lang. Hindi naman iba si PBBM, iba si Digong. Bastos si Digong. Si PBBM, hindi. Hindi binabypass ni Pangulong Bongbong Marcos yung batas. Batas is batas. Bahala yung batas sa iyong kapalpakan. Ganun lang yun. So anyway, yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa pagsama sa ating reaction ngayon. Ayan kita-kits po tayo mga pre sa susunod na video. Ingat-ingat po kayo lahat. Ayan sa hindi pa po naka-follow, naka-subscribe sa ating YouTube channel, may TikTok po tayo dyan, Ballpointman 2.0 at syempre Facebook mga pre. Ayan iisa lang pangalan yan, Ballpointman 2.0. Hanapin nyo na po yan sa TikTok, Facebook, YouTube. Ayan So maraming salamat po sa inyo. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.